Pag-ibig. Isa sa mga bagay na sabi sa Biblia, mananatili hanggang huli. At minsan inisip natin pag-ibig. Isa ba tong pakiramdam o desisyon o isang bagay na magpahanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa bawat isa. At syempre dahil sa Holy Week special namin ngayong taon, ang Holy Week special namin ngayong taon ay pinamagatang ng dahil sa pag-ibig. Ano ba ang kaya mong itaya para sa pagmamahal? Anong kaya mong gawin para sa pagmamahal? Ang mga pagtatanghal na ating masasaksihan ngayon ay bunga ng mga sagot sa tanong na to. Kaya tara, ngayong Semana Santa samahan niyo kaming magnilay tungkol sa pag-ibig na handang kayang gawin ng lahat. Handang itaya ang lahat. Ito ang nang dahil sa pag-ibig, The Life Philippines Holy Week Special. Malapit ka na malunod sa problemang sunod-sunod. Malapit ka na maiyak, bawat araw ay di tiyak. Halika lumapit, huwag sayangin ang sandali. Halika kumapit, sa mundong tayo ang saksi. Wala ngang tiyak, ngunit susubok sa'yo. Huwag nang umiyak, ko'y aalalay sa'yo. Sumandal ka lang sa akin, ipahinga ang iyong isip. Hayaang umagos ang luha, bukas ay bagong simula. Halika lumapit, huwag sayangin ang sandali. Halika kumapit, sa mundong tayo ang saksi. Wala ngang tiyak, ngunit susubok sa'yo. Huwag nang umiyak, ko'y aalalay sa'yo. Huwag na huwag kang susuko, huwag na huwag kang hihinto, pagkat nandito lang ako, magmamahal sa'yo. Halika lumapit, huwag sayangin ang sandali. Halika kumapit, sa mundong tayo ang saksi. Wala ngang tiyak, ngunit susubok sa'yo. Huwag nang umiyak, ko'y aalalay sa'yo.
kwentong nakaukit, nakaguhit sa noo, bakas ng mga sugat ng nakalipas na panahon, nakatago sa nino ng madilim na nakaraan, pilit na nilalakaran, di maninag na daan. Layo ang pagitan, ang dami na'y nakakulong, ilang ulit tinawag, di nakinig sa bawat bulong, sa bawat pagpikit, balot ng takot at pangamba, ngunit ito ay napapawi, pagulat ng aking mata. Pag-ibig ay walang pasubali, pagmamahal ay walang hanggan, sumisilay mula sa langit, umahawi sa kadiliman. Aling landas man ang taking, ano man ang dumating, umasang di maliligaw, saan man makarating. Sa kasalanan paulit-ulit sinagip, matagal na naghintay ngunit walang pagkainip. Hindi karapat dapat sa biyayang binibigay, eto ako at lumalapit, nakataas ang mga kamay. Pag-ibig ay walang pasubali, pagmamahal ay walang hanggan, sumisilay mula sa langit, umahawi sa kadiliman. Aling landas man ang takin, ano man ang dumating, umasang di maliligaw, saan man makarating. Pag-ibig ay walang pasubali, pagmamahal ay walang hanggan, sumisilay mula sa langit, umahawi sa kadiliman.
kahit hindi buo. Kay tatay kahit hindi buo. Hawakan ang aking kamay sa paglalakbay sa aking Mumbai. Hawakan ang aking kamay sa paglalakbay sa aking Mumbai. Kahit di malinaw, kamay ko'y pipilitan. Ano nga ba ang pag-ibig? Batay sa diksionaryong Filipino, pag sinabi natin pag-ibig, ito ay tumutukoy sa pagkagusto natin o interes sa isang tao o isang bagay. Aminin ko, pag pinag-uusapan natin ng pag-ibig, maraming tanong ang gumugulo sa aking isipan. Ito ang tanong na pilit kong hinahanapan ng kasagutan. Nung bata pa ako, pag pinag-uusapan natin ng pag-ibig, hindi ko malilimutan ang panonood ng mga telenovela kung saan nakakaramdam ako ng matinding pagkakilig habang pinapanood ko ang mga tauhan na nagpapakita ng pag-iibigan at pagmamahalan sa isa't isa. Pero akala ko, hanggang doon lang palang pag-ibig. Maraming palang mukha ang pag-ibig. Maraming palang anyo ang pag-ibig. At sa pagkalipas ng panahon, unti-unti rin nagbago ang pananaw ko pagdating sa pag-ibig. So ano nga ba ang nagawa ng pag-ibig para sa akin? Ang pag-ibig, dahil sa pag-ibig, nagawa ng pag-ibig na baguhin ito ang konsepto ko tungkol sa pag-ibig mismo. Dahil sa pag-ibig, nagawa niya akong maniwala. Nagawa niya muling ibalik ang aking tiwala at pagtitiwala sa pag-ibig. Napalaya ng pag-ibig ang taong kaharap ninyo ngayon. Noong mga panahong hindi ko na kayang magpatawad, hindi ko na kayang umusad, ang pag-ibig ang siyang naging dahilan upang ako'y lumaya, sumaya, umusad, magpatawad. Ang pag-ibig ay mapagpatawad. At sa mga pagkakataong ito, ang pag-ibig ang nagsasabi sa akin na hindi lang ako basta dapat magpatawad ng mga taong nakasakit sa akin. Pero meron bang isang tao na dapat kong patawarin nang higit sa lahat? Ito yung aking sarili. Nagawa ng pag-ibig, nabigyan muli ako ng pagkakataon. Pero ang lahat ng ito ay napaka-imposible kung wala ang Diyos sa ating buhay, na siya ang perpektong halimbawa
ng pagmamahal, ng pagpapatawad at paglaya. Nandayo sa pag-ibig, ito ako ngayon, lumaya at patuloy na uusad para sa Kanya. I am grateful, so grateful, you made a way for me. I am thankful, so thankful, you caused my eyes to see. I sought you when you answered me, and delivered me from all my fears. I have tasted and seen you are good, and it's true all things work for my good. I may not understand, I may not have it all, nevertheless, you're in control. All I've been through, yes, I've been through a couple of those tough times, and I praise you, Lord, I praise you. All went well, I did fine. There's nothing in this world that I can do when I am found in you. I have tasted and seen you are good, and it's true, all things work for my good. I may not understand, I may not have it all, nevertheless, you're in control. Those who look to you are radiant, their faces are not covered in shame. They may say that on the weakest, nevertheless, I have tasted and seen you are good, and it's true, all things work for my good. I have tasted and seen you are good, and it's true, all things work for my good. I may not understand, I may not have it all, nevertheless, you're in control. Hello everyone, my name is Jonathan Sibay. I'm a singer-songwriter, and itong song na i-share ko ay para sa lahat ng lovers and para sa mga taong kaya nilang sabihin dun sa partner nila, kay sarap mong mahalin. So this song is kay sarap mong mahalin. Lagi mo kong inaalala, gabi hanggang umaga, pati buong maghapon ay
palaging nariyan ka. Ang swerte ko't ikaw ay akin, kay sarap mong mahalin. Lagi mong pinapaalala na di ka magsasawa, maging butot balat man ay hindi pagpapalit sa iba. Wala nang ang hahanapin, kay sarap mong mahalin. Walang kahit sino dito sa mundo makakatanggi sa isang tulad mong nag-iisa't walang katulad. Bukod tangi ka, sinta sa buhay ko, ikaw ang yaman na iniingatan ko, ako ang pinakamapalad. Ikaw ang tugon sa aking dalangin, kay sarap mong mahalin. Hinding-hindi mauubusan ng oras para sa lambingan. Saan man ako patungo ay ikaw aking tahanan. Di magbabago ang damdamin, kay sarap mong mahalin. Walang kahit sino dito sa mundo makakatanggi sa isang tulad mong nag-iisa't walang katulad. Bukod tangi ka, sinta sa buhay ko, ikaw ang yaman na iniingatan ko, ako ang pinakamapalad. Ikaw ang tugon sa aking dalangin, kay sarap mong mahalin. May pagsubok man o suliranin, mamahalin kita. Dito sa mundo makakatanggi sa isang tulad mong nag-iisa't walang katulad. Bukod tangi ka, sinta sa buhay ko, ikaw ang yaman na iniingatan ko, ako ang pinakamapalad. Ikaw ang tugon sa aking dalangin, pinagkaloob ng Diyos sa akin, at palagi kong uulit-ulitin. Kay sarap mong mahalin. Mamahalin. Mapalad ang mga tao na napapalibutan ng mga mahal sa buhay na or mga kaibigan na matuturing nilang pahinga or what we call safe place. But even if you don't have those people in your lives right now, the encouragement is this: true rest can be found in Christ alone. Sabi nga sa Bible, Jesus said, "Come to me, all you are weary and heavily laden, and I will give you rest." This song is called Pahinga.
haba ng araw, di kayang sukatin ng tanaw. Oras ay binibilang hanggang ika'y muling makasama at makasayaw. Dala ng kahel na kalamitan, mananabik ang pusong pasan. Bigat ng iyong pagmamahal, bagahe ay nagpapagaan. Ikaw ang pahinga, sanhi bawat paghinga, hanggang sa dulo ng ating paglalakbay, sa iyong tabi-hihintay. Naway hindi pagsawaan, maluma man ang pahayag, ika'y tanging pamukaw sila, himpilan ng damdaming pagal. Ikaw ang pahinga, sanhi ng bawat paghinga, hanggang sa dulo ng ating paglalakbay, sa'yo tatabi. At kung saan man tangayin ang agos ng panahon, lalangoy pabalik sa'yo. Ikaw lang ang tahanan ko. Ikaw ang pahinga, sanhi ng bawat paghinga, hanggang sa dulo ng ating paglalakbay, sa'yo tabi-himlay. Sabi mo, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa kabutihan at kasamaan. Huwag
na huwag mong kakainin iyon. Sapagkat sa oras na kainin mo ang bunga, mamamatay ka. Ang sabi naman ng mapanlinlang nakaaway, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang niya iyon sapagkat alam niya na kapag kinain mo ang bunga, kayo ay makakaunawa. Kayo ay magiging parang Diyos, malalaman ng mabuti at masama. Kaya nang pagbasta ng babae ang puno, nagandahan siya sa bunga nito. Ang bunga na parang kay sarap lasapin at dahil na rin sa kagustuhan niyang maging marunong, pinitas at kinain niya ang bunga nito. Kinalaunan ay namulat at unti-unting napalayo. Hango sa Biblia ang kwentong ito na salita niya ilang libong taon na ang nakakaraan noon. Ganyan-ganyan rin ako noon. Narinig ko na yung sabi mo pero hindi ko pinakinggan dahil masyado pa ata akong bata para isipin ng kamatayan. Kaya pinagbasdan ko ang mundo sa mata ng isang walang muwang. Namangha ako. Ang ganda palang pagbasda ng mga bagay sa mundo. Ang sarap palang lasapin ang sarili kong paghihirap, ang sarili kong pagsisikap. Kaya sinubukan ko ang maraming bagay. Pandaraya, pagsisinungaling, pagkagalit, pagkainggit, pag-iisip ng masama sa kapwa at iba pa na kayo na ang maglista. Pinitas at kinain ko rin ng bunga na alam ko ng masama. Namulat ako sa kasalanan at unti-unting napalayo. Ngunit isang gabi, sa tugtugin at kasiyahan, matatapos na ang hiyawan at palakpakan pero tayo hindi pa. Sandali. Narinig ko na ito noon pa. Pero hindi ko maintindihan kung anong bagong binhi ang itinanim mo sa puso ko. Bakit nasasaktan ako? Bakit nasasaktan ako? Bakit nasasaktan ako sa tuwing pinapaalala mong hindi dapat ikaw, ako? Nang pagmasdan kong muli ang krus ng Kalbaryo, nakita kong tangan-tangan mo ang mga listahan ng mga sinubukan ko noon. Ang mga bunga ng pagkakamali na akala ko ay wala lang, ang mga wala lang na siyang naging dahilan para ikaw ay mamatay. Mamatay para sa akin. Tawad. Wala akong ibang magawa kung hindi humingi ng tawad, hindi ako nararapat. Wala akong ibang magawa kung hindi humingi ng tawad, hindi ako nararapat. Wala akong ibang magawa. Hindi ako nararapat. Wala akong ibang magawa. Dahil ginawa mo na ang lahat. Salamat. Salamat at nabuhay kang muli at nagtanim ng bagong binhi. Ngayon, na alam ko na ang bunga ng iyong pagmamahal ay si Kristo na kay sarap balik-balikan ang bunga na iyong ibinigay. Ngayon, ako ay namulat at unti-unting napalapit sa iyo. Maaring magkamali pa rin ako pero ngayon na nakilala kitang lubos, masusundin ko na ang sabi mo higit sa sabi nila. Ngayon, ang aaraw-arawin ko ng bunga ay ang bunga ng banal na espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Nang maintindihan ko na bago pa man kita tanggapin ay tinanggap mo na ako, hindi sapat ang pasasalamat. Kaya mula ngayon, ikaw, Diyos, ang magiging Diyos ng buhay ko. A blessed day to you, mga kapatid. Ako po si Kuya Red, isa sa mga musikero at manlilikha ng Laya Philippines. Pagbigyan po ninyo ako na maibahagi ko sa inyo ang isang pagpapala ng Diyos sa aking buhay, kamakailan lamang, na kung saan nadarama ko ang pag-ibig na walang katambas. Alam niyo po, wala pang isang taon, mga ilang buwan pa lang ang lumilipas nung ang aking ama ay nagkaroon ng kondisyon. Natutunan namin
na siya pala ay may lymphoma. Isang bukol na nakatago sa likod ng puso niya at nakayakap, umiipit sa kanyang lalamunan. Oo, hirap siyang makahinga. Hirap siyang makalulun. Kung kumain siya, mga 2-3 subo, tapos na yun. Dati maliksi siya, masigla. Nagbibigay ng mga tok. Namumuno sa mga organisasyon. Pero ngayon, mabuti na kung makadinig ka ng higit pa sa 2-3 salita mula sa kanya. Ang hina na niya. Kailangan kong buhatin para lamang makaupo at nakaalalay pa ako. Lalungkot? Oo. Pero alam nyo, ginawa itong pagkakataon ng Diyos mismo, ng Panginoon, upang madarama ko ang pag-ibig at tunay na pag-ibig na galing sa Kanya. Alam nyo, ang tunay na pag-ibig ng Panginoon, mararamdaman nyo, minsan hindi nakatutok sa inyo. Hindi kayo ang tatanggap, pero sa inyo dadaloy. Totoo, sa inyo dadaloy. Basta buksan nyo yung puso ninyo, dadaloy ang pag-ibig ng Panginoon sa inyo. Sa naagos, sa mga inaalagaan, sa mga minamahal ninyo. Tuwing inaalagaan ko ang aking ama, pinapakain ko siya, inaalalayan ko. Yun ang lakas na binibigay ng pag-ibig ng Panginoon sa akin upang ako'y makapag-paramdam din ng pag-ibig sa pamilya ko. Nang dahil sa pag-ibig, nakakaupo pa rin ang Panginoon, ang tatay ko. Nang dahil sa pag-ibig, ang tatay ko ay nakakangiti pa rin. Nang dahil sa pag-ibig, buo pa rin ang aking pamilya. Oo, buo pa rin. Nang dahil sa pag-ibig, ang pag-asa ay nandiyan pa. Hindi mawawala. Dahil sa pag-ibig, andito ako ngayon. Sasalta sa inyong harap. At sinasabing, totoo pag-ibig ng Panginoon. Gusto kong padarama sa inyo ang pag-ibig, ang pag-akay ng Panginoon sa inyo gamit ang kanyang pagmamahal. Ito ay ang akay ng kanyang pagmamahal. Masayang lumalakbay sa hagdanan ng buhay, ngunit hindi napapansin ang kamay na nakakbay. Oras-oras dumadaan, bawat araw lumilipas, ngunit hindi nakikita ang siyang nasa taas. Nandyan ang Diyos, minamahal ka niya sa buhay mong ito. Di ka nag-iisa, humikit ka lang. Buksan ang puso sa Kanya at hayaan ng Kanyang pagmamahal. Akayin ka.
Matulog ng mahimbing, kalimutan ng hapdi, at naniyan si Jesus, nakaupo sa iyong tabi. Huwag kang mangamba na wala ng buhay pa, asahan na ang bukas mo'y masaya sa piling niya. Nandyan ang Diyos, minamahal ka niya. Sa buhay mong ito, di ka nag-iisa, pumikit ka lang. Buksan ang puso sa Kanya at hayaan ng Kanyang pagmamahal. Akayin ka. Nandyan ang Diyos, minamahal ka niya. Sa buhay mong ito, di ka nag-iisa, pumikit ka lang. Buksan ang puso sa Kanya at hayaan ang Kanyang pagmamahal. Akayin ka. God bless you all. Magandang araw sa lahat. Ako si Kabuanan at nais ko kayong handugan ng isang awitin na tungkol sa isang pag-ibig na naghihintay. Ito ang pagbabalik. May mga tanong ka ba sa isip? Dahil sa mundong maligali, may mga damdaming sinisili sa pagitan ng ating pag-ibig. Huwag kang magpadala sa paligid mong madrama, pagkat tayo lang ang nakakalam ng pag-ibig. Hintayin mo ang pagbabalik, tayo ay magsasamang muli. Pangakong di ka mawawalay sa puso habang buhay, dadalhin kita sa dulo ng walang hanggan. Kung puno ka na ng pangamba at liwanag ay di mo makita, balikan nating mga alaala, palitan ng ngiti ang bawat bighati. Hintayin mo ang pagbabalik, tayo
tayo ay magsasamang muli. Pangakong di ka mawawalay sa puso habang buhay. Dadalhin kita sa dulo ng walang hanggan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lance Abellion at ang kanta na ibabahagi ko parang ngayong Holy Week Special ay isang kanta, sarili kong komposisyon na kung saan tumatalakay ito sa isang uri ng pagmamahal na handang magpatawad, handang tumanggap at handang umakap. Na bagamat paminsan-minsan hindi tayo worthy, hindi tayo karapat-dapat, lagi lang natin iisipin na ang pag-ibig ng Diyos handang magpatawad, handang tumanggap kahit anumang oras sa atin. At naghihintay lang siya para bumalik tayo. Ang pamagat ng kantang ito ay Daloy. Saan bababalik? Usal ng panalangin, naglalakad sa ilalim ng ulan. Di matanaw ang pag-asa at sandigan. Sa lusak, iparirinig sa ilang ang aking tinig. Pipiliing magtampisaw sa daloy ng pag-ibig. Sa mga munti kong hiling at magpapatuloy pa rin. Naghahanap ng kasagutan.
sa ilang ang aking tinig. Pipiling magtampisaw sa daloy ng pag-ibig. Maniniwalang may langit rin na makikinig sa mga munti kong hiling. Pagsikat ng araw, pagbuhos ng ulan, di na mangangamba o matitinagnan. Sa pag-ibig mong lubos puso ay sasayaw. Pipiliin ka kapit, di na bibitaw. Gaano man kahaba ang daan, paulit-ulit mong maligaw. Di na mangangamba, di na magdadalawang isip. Uuwi sa tahanan ng pag-ibig. Iparirinig sa ilang ang aking tinig. Pipiliing magtampisaw sa daloy ng pag-ibig. Maniniwalang may langit rin na makikinig sa mga munti kong hiling at magpapatuloy pa rin. Magpapatuloy pa rin. Magpapatuloy pa rin. Napakatalinhaga po ng ating mga salita. Kaya nga natin sinasabi na malalim ang Tagalog o malalim ang Filipino. Pero napakaganda na matutuhan natin ito sapagkat sa ating lengguwahe, sa ating salita, sa pamamaraan natin ng pakikipag-usap, nakikita ang laman ng puso ng bawat Filipino. Alam niyo po, dito ko na-appreciate yung tawag po natin sa mga araw na ito. Kakaiba po, na sa Tagalog o sa Filipino, yung kino-commemorate natin na tinatawag natin na Semana Santa or Holy Week, we do not literally translate it in Tagalog as mga banal na araw. Pero sa Tagalog, ang tawag natin ay mga mahal na araw. And I think meron pong malaki at magandang dahilan kung bakit ito ang tawag natin sa mga araw na ito. Ito po ang pinakahalaga ng mga araw na ito. Kaya po sinasabi natin, pinakamahalaga din sa pananampalataya ang mga mahal na araw. Sapagkat ang dahilan, ang pinanggagalingan at ang pagbubunsod ay dahil sa pag-ibig. I think the Filipino term, mga mahal na araw, it captures the essence of this celebration. Tunay naman po na talagang dapat mga mahal na araw ang tawag natin. Mahal sapagkat ito po yung tunay na halaga nito. Mahal sapagkat pag-ibig po ang pinakatunton, ang pinaka-focus, ang pinaka-dahilan at ang pinaka-pinanggagalingan ng lahat. At kung tatanungin natin kung nasaan ang pag-ibig, nasaan ang pagmamahal, tinutuntun na po at sinasagot na po ng mga araw na ito ang pinakasagot. At yan po ay ang pagmamahal po ng Diyos. Kung saan sa linggong ito, ginugunita natin
ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya po bilang isang Kristiyano, bilang isang nananampalataya, magandang nauunawaan natin kung saan ang gagaling at kung ano ang ibig sabihin at kung ano ba yung dahilan ng mga mahal na araw na ito. Alam niyo, sa pananampalataya Katoliko, dalawa po ang Pasko. Una po, pinagdiriwang natin sa hindi nagbabagong petsa ng December 25, ang Pasko ng pagsilang ni Jesus. Pero may mas mahalaga pa po sa December 25, Christmas. At yan po ay Pasko ng muling pagkabuhay. Ito ang dahilan kung bakit muli, kung bakit sinilang at naging tao si Jesus. Upang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay, siya po'y muling mabuhay. At ito po ang magiging handog sa bawat taong nadungisan po ng kasalanan na may pangako po ng bagong buhay kay Jesus. Ngayon, mapapansin po natin ang pagkakaiba sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoon sa pagdiriwang po natin ng Easter Sunday. Hindi po ito katulad ng Pasko na Pagsilang na pinagdiriwang natin taon-taon ng December 25. Nagbabago po lagi ang petsa. Paano po natin natutunton kung kailan po ang Easter Sunday? How do we reckon the day of the Easter Sunday? According to the liturgy of the church, mayroon pong batayan. At tinatawag po natin dyan ay spring equinox. Kung kailan po mas mahabang araw kaysa po sa gabi. At itong panahon na ito, ang panahon din, ayon sa Biblia, kung kailan po nilikha ni Yahweh sa libutan. Ayon sa Biblia, kung kailan po lumaya ang bayan ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Egyptyo. Pero paano po natin malalaman ang pinaka-petsa sa spring equinox? Simple lang po, hihintayin ang kabilugan ng buwan. So pag nangyari ang spring equinox, pag nagkaroon ng kabilugan ng buwan, yung susunod na pinakaunang linggo, yun ang Pasko ng muling pagkabuhay. Nakakatawa po sa isang pagkakataon, binahagi ng isang pari, na tila po ba nakakatawa na kung binabase natin ang ating kilos at ang ating pagdiriwang sa kabilugan ng buwan, sa kwentong Filipino, alam nating katatakutan kapag ang pagkilos, ang basihan ay kabilugan ng buwan. Alam niyo po sa mga banyaga, hindi rin po yan bago. May mga pamahiin din po sila. Halimbawa, ang mga Englishmen, ang mga banyagang Briton, naniniwala sila sa isang tinatawag nila moonstruck. At ano po yung moonstruck? Naniniwala sila ng isang lalaki ay hindi dapat makakatulugan ng kabilugan ng buwan. Because if he falls asleep sa isang full moon, first thing in the morning when he wakes up, the first woman that he sees, in love po siya. Will fall in love with the first woman that he sees after the full moon kapag nakatulugan niya po. At pagising niya po, ay para bang he will be enchanted. Alam mo po, nakakatawa, the priest related this to the meaning of the Easter Sunday. Because Jesus himself died. Nakatulog po siya. At pagkatapos ng 3 araw, pagkagising niya po, para po bang he was madly in love with us. At ito po ang dahilan ng mga mahal na araw. Kaya po tayo nagkukunita. Sapagat labis-labis, sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po, maganda sa mga susunod na araw, ang lenting gagamitin natin upang maunawaan natin ang mga banal na ito. Banal na araw na ito ay sa pamamagitan po ng pag-ibig. Mga susunod na araw, ang magiging sukatan, batayan, ay ang pag-ibig. Sa Huwebes Santo na ipinagdiriwang natin, pinakaunang araw ng banal na Triduo, ang magiging batayan ay pag-ibig. Tinawag natin na Monday, Thursday ang araw na ito, nanggaling po sa salita na kung isasalin po natin sa Tagalog ay ang ibig sabihin po ay mandato. At ano po ang mandato ni Jesus? Mag-ibigan tayo kung papaano at kagaya ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga pinakita ng ating Panginoon sa araw na ginugunita natin kapag Huwebes Santo ang paghuhugas niya sa paa ng mga apostol. Sapagkat ito po ang pinakatugatog ng ating buhay. Kapag nagagawa din natin maglingkod sa bawat isa, lalo tigit po sa nangangailangan. Ito pong pinakaibig sabihin ng pag-ibig.
Ito po ang ibig sabihin ng pagtitipon sa simbahan kapag nagagawa natin maglingkod sa bawat isa. Ngayon na hindi naman natin araw-araw magagawa makapaghugas ng paa ng bawat isa, pinakamagagawa natin ay tanungin natin ang ating sarili sa pamamaraan, gaano man kasimple o gaano man kaliit, makapaglilingkod ako sa kapwa. Pangalawa po, ang Biyernes Santo, ang paggunita natin ng kamatayan ni Kristo, ay wala rin pong ibang ibig sabihin kundi ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kung paano niya pong kayang indain ng lahat, kung paano niya pong kayang danasin ng lahat, para po mapatunayan lang niya ang kanyang pagmamahal, na kahit handa niyang ibigay ang kanyang buong sarili para sa atin, ay gagawin niya po upang maranasan lang natin ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Sa krus, ipinakita ni Jesus ang tunay na simbolo ng pagmamahal. Hindi na kung anumang bagay na nakikita natin sa mundo, kundi ng pagbibigay ng sarili. Buong buo po ang pagbibigay po ng Diyos. Labis-labis po ang kanyang pagsasakripisyo sa atin. Panghuli po, sa Sabado de Gloria, nagsimula ang tinatawag natin na muling pagkabuhay at naging maluwalhati muli ang Diyos mula sa kanyang kamatayan. At ang pinakamaganda po dito, sinama niya po ang sangkatauhan sa kaluwalhatian. Sinama niya po ang katauhan sa muling pagkabuhay. At ito po ang pinakamagandang ibig sabihin ng pag-ibig. Tunay na nagmamahal, dinadala ang kanyang minamahal sa kabutihan. Dinadala ang kanyang minamahal sa liwanag. Dinadala ang kanyang minamahal sa tunay na pag-ibig. Kaya po, ito po ang pinakamahalagang sagot sa ating tanong. Nasaan ang pag-ibig? Nasa Diyos. Pero nasaan ang pag-ibig ng Diyos? Makikita natin sa paglilingkod natin sa bawat isa. At paano natin masasabing paglilingkod ng meron tayo sa bawat isa kapag inaangat natin ang bawat isa sa pamamagitan ng katotohanan, paglilingkod, pagbibigay ng sarili at tunay na pag-ibig. Nawa po sa mga araw na ating gugunitain sa pagtunghay po natin sa krus at pag-aalay ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Kung meron man tayo isang tunay na maintindihan, kung meron man tayo isang tunay na isasagawa, ay ito'y walang iba kundi ang pag-ibig. Isang maluwalhati po at isang makabuluhang paggunita ng mga mahal na araw sa atin lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos.